Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. What? Oo mga boss, nagkaproblema kami sa gear pump namin dito sa purifier. Tara, ayusin natin. Let's go! So ano nga ba nangyari mga boss? Bakit nagkaganon? Nag-report si duty oiler sa atin na nag-leak yung mechanical seal sa gear pump sa purifier number 2 natin. Agad natin yung inayos mga boss yung problema natin kasi hindi pwede makinabukasan yan kasi isa yan sa mga critical machinery on board na dapat maayos. At sa pagbaklas naman mga boss, lalo na pag first time ka bumaklas ng gear pump dito sa purifier ng Mitsubishi, ugaling magbasa ng manual bago magbaklas. Ay dito mga boss, ginamit ko dito kahoy kasi hindi pwede na ma-deform yung ano natin, yung gear pump kasi 0-0 yan, yung mga bushing na yan, yung mga parts ng internal parts ng gear pump. So talagang doble ingat tayo mga boss kasi may clearance yan eh. Kaya dito mga boss, nahirapan kami magtanggal ng mechanical seal kasi matigas na, tumigas na sa katagalan, tumikit na yung mechanical seal. May halong kaba na rin mga boss kasi nag-iisang mechanical seal na yung natitira kong spare, wala nang iba. Kaya doble ingat talaga. Kaya tara, linisan mo natin bago natin ikabit lahat. Sa pagkabit naman mga boss, bali inuna ko muna dito mga boss yung mechanical seal paglagay. Bali nilagyan ko lang ng pagpadulas, yung oil, konting oil lang para madulas lang. Tapos alahanin yung mga boss na paglagay ng mechanical seal may special tools yan. At sa usapang pagkabit naman mga boss, siguraduhin na sa tama yung lagayan ng paglagay ng mga internal parts ng gear pump natin kasi hindi pwede magkabaliktad o magkamali ka dito mga boss kasi siguradong masisira yung gear pump mo o hindi gagana. So dapat tama talaga lahat ng pagkalagay, yung position ng yung bushing niya, yung mga gears niya kasi may mga certain diameter yan, may iba-ibang sukat yan mga boss. At saka yung mechanical seal natin, hindi pwede magkabaliktad yung mechanical seal sa tamang paglagayan para hindi mag-back job yung trabaho natin, para hindi tayo paulit-ulit. Paling ganyan mga boss, siguraduhin mga boss na hindi matamaan yung mga parts na, lalo na yung bushing na yan kasi may clearance yan mga boss, hindi pwede matamaan yan. Kasi 0-0 yan mga boss paglagay. Tingnan mo mga boss, ganyan no. Ganyan ka sikip yan mga boss na dapat walang tama yung walang deformities yung ano na yan, yung bushing na yan. Dapat tubli ingat talaga tayo mga boss kasi pag once magkamali tayo diyan mga boss, talagang malaking bulyaso, malaking problema yung harapin natin. Alright? Bali yan mga boss, base sa nakita niyo mga boss, yan ang tinatawag natin yung gears sa gear pump natin. So, ganyan kasikip yan mga boss. Ganyan, may clearance yan. 0-0 talaga yan. Kaya, iwasan natin na matamaan natin yung gears na yan. O kaya yung mga bushing na yan. Kasi, mahirapan tayo magpasok niyan. O di kaya, di tayo makapasok pag may deformities yan mga boss. Kaya, doble ingat talaga tayo mga boss. Alright? Bali, yan naman mga boss. Yan, tinatawag natin bushing. Bali, hindi pwede magkabaliktad yan mga boss. Kasi may groove yan sila. Ingatan na rin natin na hindi natin matamaan yung bushing na yan para hindi tayo mahirapan sa pagkabit. Alright? So hanggang dito na lang mga boss. At sana may napulot yung aral. At kung gusto mong mga ganitong content, pa-follow na lang ako mga boss para sa mga susunod natin mga video. So hanggang sa muli mga boss. Adios!